Kabanata 5641. Sinulyapan ni Roger si Theo. Ikaw ay isang may talento ring tao, Theo. Tigilan mo na ang pagpunta sa mga club sa tuwing may oras ka. Sanayin mo ang iyong sarili. Magsanay. Isang araw, magkakaroon ka ng potensyal na makipaglaban sa akin. Sa mga mata ni Roger, wala sa mga estudyante sa paligid niya ang may karapatang lumaban sa kanya. Dahil sa iyong karanasan at pagsasanay, ikaw ay talagang hindi matatalo sa Oakland's University. Hindi tayo magkapantay. Ang swerte namin na makita kang gumawa ng ilang galaw, hindi man namin maiisip na makipaglaban sa iyo. Lahat ay nagsimulang magpakita ng paghanga kay Roger matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam nilang wala silang karapatang sumuwi sa isang eksperto na tulad niya. Lumingon si Roger sa karamihan na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga manunood na nakakrus ang mga braso. Sinama ni Theo ng tingin si Harvey, na tumatawa ng malamig. Hoy, Harvey, mayroon kaming patakaran dito, na ang sinumang estudyante ay maaaring maghamon sa isa't isa. Ang taong hahamanin ay maaaring tumanggi, ngunit kakailanganin nilang lumuhad kapalit nito. Plano mo bang makipaglaban sa akin? O luluhod ka na lang? Mukhang napakatiwala ni Theo sa sarili. Lahat ay natigilan, bago kusang tumingin kay Harvey. Hindi ba't magaling na manlalaban si Theo? Bakit niya inaapi ang bagong estudyante? Tama, pananakot na ito. Matapos marinig ang paliwanag ng isang tao kanina, maraming estudyante ang nagpakita ng pagkamausisa. Nanatili si Harvey na kalmado habang nakaharap sa hamon ni Theo. Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa akin? Tanong niya, matapos itaas ang ulo. Maaaring papaiyakin kita. Kalimutan na natin ito. Nagtataka ang mga estudyante. Anong problema ng lalaking ito? Paano siya nakakapagsalita ng ganyan kalaki? Hindi gaanong maalam si Theo kumpara kay Roger pagdating sa martial arts, ngunit natuto siya ng mixed martial arts at nakitungo na mag-isa sa isang grupo ng mga gangster noong high school. Hindi siya gaanong kahanga-hanga. Kailangang maging walang takot si Harvey para hamanin siya ng ganoon. Ngumisi si Laurel, at kumbinsido siya na si Harvey ay isang ignorante lamang na tanga na gustong mamatay. Kung hindi siya nagsabi ng ganoon, si Theo ay sa pinakamaraming, ang pagpapaluhod lang ang gagawin sa kanya. Ngunit dahil sa mga salitang iyon, mababali ang kanyang mga buto at wala siyang magagawa kundi ang manirahan sa kama sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natigilan si Theo, pagkatapos ay naglabas ng isang nakakainis na tawa. Pinapayagan sana kita kung lumuhad ka, ngunit nagbago na ang isip ko. Maliban na lang kung babaliin mo ang iyong sariling buto, may utang pa tayo sa isa't isa. Sigaw ni Theo, pinapatunog ang kanyang leeg. Sinulyapan ni Harvey ang coach, at nakita ang lalaki na umiwas na parang walang nangyayari. Kahit na mamatay si Harvey dahil dito, malamang na hindi ito mahalaga sa kanya. Para kay Theo, sa lahat ng mga freshmen sa unibersidad, si Roger lang ang makakapagtagumpay sa kanya. Mukhang mayabang si Theo habang hinihintay niya si Harvey na magsumamo ng awa. Sa halip, pumalakpak si Harvey na parang humanga. Hindi naman masama, makakakita ka rin ng hanap buhay gamit iyan, sabi niya. Agad na dumilim ang mukha ni Theo. Kahit sina Roger at ang coach ay kusang sinamaan ng tingin si Harvey. Si Harvey ay hindi lang basta-basta nanlait kay Theo, kundi pinagtawanan din niya ang lahat ng nagsasanay ng mixed martial arts. Ang mga estudyanteng naaawa kay Harvey ay sinamaan siya ng tingin. Halata namang wala siyang kakayahan, pero nagpapapansin pa rin siya. Ang pagiging maingat sa sarili ay malaking tulong. Nararapat lang siyang pag-initin kung wala siyang alam. Mukhang gusto mo nga palang mamatay. Ngumiti si Theo. Bahala ka. Sumugod siya sa harap ni Harvey, na sinusubukang sipain si Harvey sa mukha. Ang bilis ng sipa ay mabilis, ngunit walang awa. Ang sinumang ordinaryong tao ay magkakaroon ng pagkawala ng malay kung sila ay tatamaan ng atake. Gayunpaman, kinailangan lang ni Harvey na ikiling ang kanyang ulo sa gilid nang makita ang papalapit na sipa sa kanya, at hindi na niya kailangan pang lumaban. Swoosh!
Ang mga paa ni Theo ay dumaan mismo sa mukha ni Harvey. Dahil sa labis na puwersa sa kanyang sipa, nawalan siya ng balanse at nahulog sa lupa. Nagpanik si Theo, at iniunat niya ang kanyang kamay para mapahina ang pagbagsak, ngunit nabali ito dahil sa napakalaking pressure. Og! Mga sigaw ng sakit ang narinig habang gumugulong si Theo sa lupa, at nanginginig. Ano? Nabali ang kamay niya. Nahulog ng lahat ang kanilang mga panga sa nakita. Puno sila ng hindi paniniwala. Akala nila si Harvey ang lilipad. Ngunit, ito ang nangyari sa halip. Natanggal si Theo, at wala man lang ginawa si Harvey. Ano? Ang hina ni Theo. Hindi niya magawang tamaan ang lalaking iyon, at nabali pa ang sarili niyang braso sa proseso. Ang kapabayaan niya. Masyadong nagulat ang lalaking iyon para gumalaw. Baka pinagaan ni Theo ang pag-atake sa kanya. Baka sinundan niya si Theo. Kailan mo nakita na nangyari iyon? Ang mga estudyante ay nagchichismisan, na tinitingnan si Harvey na may kakaibang ekspresyon. Akala ng lahat na nagpapanggap lang siya noong una, ngunit hindi nila inisip na magiging maswerte siya para mapaparalisa si Theo sa sarili nitong pagkilos. Nagbago rin ang ekspresyon ni Laurel. Gusto niyang maalis ni Theo si Harvey, ngunit nabali niya ang sarili niyang braso. Hindi lang nanalo si Harvey, ngunit nanalo siya nang hindi man lang nagkaroon ng kahit isang gasgas. Ang dumi na ito ay patuloy na nagsasabi na pangalawa lang siya kay Roger sa universidad. Mukhang palabas lang pala siya, at wala namang kakayahan, sabi ni Laurel. Umiling siya, at lubos niyang hinahamak si Theo. Ang kanyang titig ay puno ng paghamak nang sinamaan din niya ng tingin si Harvey. Hindi ka na magiging maswerte ulit. Sa mismong sandaling ito, sinulyapan ni Roger si Harvey. Ano man ang mangyari, kaklase mo si Theo. Iwasan mo lang ang atake niya kung mas malakas ka sa kanya. Bakit mo naman siya sasaktan ng ganoon? Mariin na tinignan ni Roger si Harvey. Lahat ay natigilan matapos marinig ang kanyang mga salita. Ano? Sinaktan ni Harvey si Theo. Hindi ba't natatakot siyang gumalaw? Anong nangyayari dito? Kalmadong tinignan ni Harvey si Roger. Hindi ito mapapansin ng iba, pero ako, oo. Nang hindi tamaan ni Theo ang kanyang target, sinampal mo ang kanyang paa na nakatapak sa lupa. Hindi ito malaking galaw, pero sapat na para mawalan siya ng balanse at mabasag ang kanyang braso. Inaamin kong medyo may talento ka, pero talagang nakakahiya ang ginagawa mo. Nagsimula ng magtsismisan ang mga tao. Kaya pala nahulog si Theo ng ganoon. Sinundan siya ng lalaking iyon. Ang kapal ng mukha. Kailan mo pa nagawa ang ganoong bagay? Tanong ni Harvey, matapos ibaba ang kanyang soda. Hindi ko na kailangan. Hula ko lang iyon. Kaya nahulaan mo lang. Ngumiti si Harvey. Kaya sinasabi mong sinisiraan mo siya ng walang patunay. Hindi lang ikaw, walang nakakita dito ng ganoong pangyayari, di ba? Huwag na nating pag-usapan ang katotohanang walang hiya na hinamon ako ni Theo. Gusto ko lang magtanong, dahil sigurado kang kaya kung sundan si Theo ng ganoon, sa tingin mo ba ay may karapatan siyang manginis para gawin iyon? Karapat-dapat ba siya? Lumiit ang mga mata ni Roger matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama si Harvey, pagkatapos ng lahat. Kung may kakayahan talaga siyang sumipa ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng karamihan. Dapat ay mas malakas siya kaysa sa inakala ng lahat. Kung ganoon nga, hindi karapat-dapat si Theo nagantihan. Iniisip ito, nagsimulang mahiya si Roger. Ngunit dahil si Theo ay parang kapatid na rin niya, hindi basta-basta pakakawalan ni Roger si Harvey, lalo na at nabali ang braso ni Theo. Dahan-dahan siyang tumayo, at sinamaan ng tingin si Harvey. Huwag na nating pag-usapan ang tama o mali, Harvey. Dahil hinahamak mo ang mixed martial arts at iniisip mong palabas lang ito para kumita ng pera. Bilang top student sa Oakland's University, kailangan kong ipakita sa iyo ang lakas nito. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Napasinghap ang lahat, at tiningnan si Harvey na may awa. Si Theo, na sumisigaw sa sakit sa lupa, ay mukhang nagtatampo. Abat ang lakas ng loob niyang baliin ang braso ko ng ganoon. Kahit na baliin niyang Master Roger ang bawat isa sa kanyang mga buto, hindi pa rin ako magiging masaya.
Samantala, tinitignan ni Laurel si Roger na may paghanga. Siya ang diyosa ni Theo, ngunit ang isang lalaking may malakas na background at kapangyarihan tulad ni Roger ang kanyang tunay na Prince Charming. Medyo nakakagulat ang performance ni Harvey, ngunit naniniwala si Laurel na madudurog din naman siya. Kalmadong tinignan ni Harvey si Roger, na hindi pinapansin ang kakaibang tingin ng mga tao. "Hinamon mo ako, hindi ka ba natatakot?" Sinasabi ni Harvey ang totoo. Ayaw na niyang makipag-usap sa isang hamak na tao tulad ni Roger. Hindi dahil natatakot siya, kaya niyang mapaparalisa si Roger gamit lang ang isang hininga kung gusto niya. Kailangan din niyang kontrolin ang kanyang lakas laban kay Roger. Masyadong nakakapagod para sa kanya. Nagsimulang magkagulo ang mga tao matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. "Nababaliw ka na ba, Harvey? Hindi mo ba iniisip na hindi mo kayang kalabanan si Young Master Roger ngayon? Abat ang lakas ng loob mong pagbantaan siya ng ganoon. Iniisip mo bang natatakot kami sa iyo o ano? Manahimik ka kung ayaw mong mapahamak." Agad na tumayo ang mga estudyante at sinaway si Harvey. Tama, nakuha niya ang bentahe sa pamamagitan ng pagsundot kay Theo, at ngayon, iniisip niyang kahanga-hanga na siya. Malamig na tumawa ang isang babaeng estudyante. Isang walang hiyang tao tulad niya ay walang halaga. Maliban na lang kung pagbibigyan siya ni Young Master Roger, wala siyang magagawa kundi ang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang kama. Walang pakialam si Harvey sa mga estudyanteng hayag na nanlait sa kanya. Para sa kanya, ang isang taong tulad ni Roger ay hindi karapat-dapat na tingnan. Walang pag-iisip, tumayo siya at handa nang umalis. Walang saysay ang makipagtalo sa mga taong ito. Mag-aaksaya lang ito ng oras. Sumimangot si Laurel na may mapagmataas na ekspresyon, at kumuha ng mga braso. "Hindi mo naiintindihan kung gaano nakakatakot si Young Master Roger, Harvey. Bukod sa pagiging bihasa sa mixed martial arts, sinasanay niya ang martial arts ng Mammoth Branch simula pagkabata. Kung gusto niya, kaya niyang bugbugin ang maraming tao na tulad mo." Siyempre, ang isang batang babae tulad ni Laurel ay hindi kailanman maiintindihan ang tunay na lakas ni Harvey. Ang coach, sa kabilang banda, ay sumimangot kay Harvey na parang naniniwala siyang may kakayahan siya. "Maaari kang lumaban, ngunit tandaan na tumigil ka agad kapag nataman mo na siya. Hindi mo kaya ang responsibilidad sa pagsakit kay Young Master Roger." Siyempre, nasa panig ni Roger ang coach. Lumingon si Harvey, hindi pinapansin ng mga tao. "Natatakot ka ba? Kung oo, pagkatapos ay magsumamo ka ng awa kay Theo. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay," sabi ni Roger. Huminto siya sa harap ni Harvey na may pagmamalaki, ang mga braso ay nakakrus. Mukhang parang isang bayani sa pelikula. Kung ikukumpara doon, matapos ang pagsunod kay Theo at pagtakas, si Harvey ay mukhang miserable at duwag. Kapwa emosyonal at makatwiran, naniniwala ang lahat na si Harvey ay natatakot lang na kunin siya ni Roger gamit ang isang kamay. Pagkatapos ng lahat, ang Oakland's University ay hindi isang lugar na kayang magmalaki at magpakita ang isang lalaki mula sa isang malaking lungsod tulad ni Harvey. "Kung lalaban ka sa akin, gawin mo na." Tiningnan ni Harvey ang langit, at bumantong hininga. Nawalan siya ng salita. Gayunpaman, ang kanyang mga kilos ay nakita bilang lubos na paghamak at kay-abangan sa iba. "Ikaw." Medyo galit din si Roger. Naniniwala siyang kaya niyang bilangin ang mga taong may lakas na lumaban sa kanya gamit ang kanyang mga daliri. Si Harvey ay tiyak na hindi isa sa kanila. Gayunpaman, ang casual na ekspresyon ni Harvey ay agad siyang nagalit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5645. Tiningnan ni Roger ng mabuti ang mga mata ni Harvey. "Maghanda ka na." Naglakad si Roger palapit at sumugod kay Harvey. Umikot siya, at sinuntok si Harvey sa dibdib. Ang tila simpleng atake ay kasing bilis ng kidlat. Kumikislap ang hangin pagkahagas ni Roger ng suntok. Nagsimulang maging interesado si Harvey matapos makita iyon.
Para maging ganoon kalakas ang isang simpleng suntok, si Roger ay isang taong may talento. Kung tuturuan ni Harvey si Roger, ang lalaki ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataong maging hari ng armas, marahil maging isang Diyos ng digmaan. Habang hinahangaan ni Harvey si Roger, maraming babae ang nagsisigawan. Sa Oakland's University, si Roger ay itinuturing na natitirang estudyante. Normal lang na magkaroon siya ng mga babaeng humahanga sa kanya. Ang coach ay palihim na bumantong hininga. Inaasahan ko na sa isang young master mula sa Mammoth Branch. Ang kanyang mga kasanayan ay kahanga-hanga. Kung ang tatlong dakilang templo ay magiging interesado sa kanya, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Napaisip ako kung masasaktan si Harvey sa suntok. Malamang na ang pinakamagandang gawin ni Harvey ay umiwas sa bawat atake kay Roger. Ang atake ni Roger ay tila walang katapusan. Maghihirap si Harvey laban sa sunod-sunod na atake kung umiiwas man lang siya ng isa. Masasabi na, nanalo na si Roger. Tapikin, sa mismong sandaling iyon, tumayo si Harvey at itinaas ang kanyang hintuturo, at dumampi sa kamao ni Roger. Isang mahinang pagtama ang narinig, ngunit nanatili si Harvey na tahimik. Paano nangyari iyon? Natakot si Roger matapos makita si Harvey na tinanggap ang kanyang buong puwersa gamit lang ang isang daliri. Naisip niya ang maraming posibilidad, ngunit hindi niya inisip na si Harvey ay magiging ganoon kakilakilabot. Pinigilan niya gamit ang isang daliri. Kahit sa mga pelikula ay hindi ganoon kaimposible. Hindi ito totoo. Muli, agad na tumalon si Roger, at sinipa ang mukha ni Harvey. Ang kanyang mga paa ay magaan, at patuloy siyang sumisipa ng sunod-sunod na may malakas na puwersa. Malinaw na perpekto na niya ang kanyang martial arts sa puntong ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makakagawa ng ganoong kabangis. Bam, bam, bam. Patuloy na sinipa ni Roger ang kanyang mga paa nang walang tigil. Gayunpaman, nanatili si Harvey na nakatayo habang magaan na iniwagayway ang kanyang daliri, at epektibong hinarang ang bawat atake. Paano nangyari iyon? Nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon ang coach, at wala siyang naramdaman kundi lubos na kawalan ng pag-asa. Isang eksperto lang ang makakaalam kung ano ang nangyayari. Ang tila simpleng galaw ni Harvey ay sapat na para kumbonsihin ang coach na kahit gaano pa karami ang pagsasanay ni Roger, hindi siya makakapagpabagsak ng kahit isang suntok. Pinayagan lang siyang gumawa ng mga galaw na iyon dahil sa nagpipigil lang si Harvey. Bam, bam, bam. Ang bawat galaw ni Roger ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa nauna. Noong una, nagsisigawan ang mga tao. Ngunit mabilis nilang nakita ang mali. Masyadong kalmado si Harvey. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon simula pa sa umpisa, at hindi rin siya gumalaw. Si Roger, na tila may bentahe, ay nagsimulang hingalin matapos ang ilang galaw. Ang kanyang mga atake ay nagsimulang hamina, kumpara sa dati. Natatalo ba si Young Master Roger? Napuno ng gulat ang lahat matapos isipin ang posibilidad na iyon. Bam! Matapos ang isa pang galaw, nahulog si Roger sa lupa na may kakilakilabot na ekspresyon. Lubos na basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Hindi masama, pero hindi sapat, sabi ni Harvey, punagkrus ang kanyang mga braso. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na martial arts. Dahan-daang itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, at isang simpleng galaw ay sapat na para pigilan si Roger sa pagtakas. Mag-ingat ka, Young Master Roger. Agad na nagbago ang ekspresyon ng coach. Nakita niya kung gaano kahanga-hanga ang galaw ni Harvey. Naintindihan niya na hindi kayang protektahan ni Roger ang sarili niya laban sa isang hininga ni Harvey, at lalong hindi ang iba pa. Nakakahiya na bago pa marating ni Roger ang kanyang boses, inihampas na ni Harvey ang kanyang palad. Nararamdaman ng lahat ang palad na tila walang hanggan ang paglaki, hanggang sa ito na lang ang nakikita nila. Maingat si Roger, at plano niyang umiwas sa atake ngunit dahil sa bilis at lakas nito, hindi na siya kailangan pang gumanti. Sampal, isang malakas na tunog ang narinig. Agad na lumipad si Roger ng ilang dosenang metro, bago tumama sa pader. Ubo, ubo, ubo.
Nagsimulang umubo ng malakas si Roger. Pagkasubok niyang tumayo, naramdaman niya ang pamamaga sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Isang matinding sakit ang dumating sa buong katawan niya. Bukod sa matinding sakit, nakaramdam din siya ng matinding kahihiyan. Gusto ni Roger na ilibing ang kanyang ulo sa lupa. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na walang lakas laban kay Harvey sa kabila ng pagmamalaki sa kanyang mga kasanayan. Lumipad siya dahil sa isang sampal. Nakakahiya, natahimik ang buong Budokan. Napuno ng gulat ang lahat. Hindi nila inisip na madali lang mananalo si Harvey. Isang sampal lang naman iyon. Ang top student ng Oakland's University ay natalo ng ganoon kadali. Ang lalaking ito ay nagpapanggap lang na mahina. Kung si Young Master Roger ay hindi man lang kaya siyang talunin, malamang na hindi siya matatalo. May ibang mamamahala na ba sa universidad mula ngayon? Nagkatinginan ang lahat. Ang martial arts ang lahat sa mga lugar na malayo sa syudad. Kung sino ang mas malakas, mas maraming respeto ang makukuha nila. Simula na, iniisip na ng mga estudyante ang mga paraan para sumunod kay Harvey. Si Roger mula sa Mammoth Branch. Gayunpaman, ang napakalaking kasanayan ni Harvey ay mapapansin ng 3 dakilang templo. May magandang kinabukasan siya sa hinaharap. Sa ilalim ng nagtatakang mga titig ng lahat, dali-daling lumabas si Laurel na namumutla ang mukha. Mabilis niyang inalalayan si Roger. Nang makita ang namamagang mukha nito at ang dugong lumalabas sa gilid ng bibig, napuno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Mga magkaklase naman tayo dito, Harvey. Abat ang lakas ng loob mong gawin ito sa kanya. Hawak-hawak ni Laurel si Roger na may galit na titig. Para siyang isang lobo. Kahit na malakas si Harvey. Handa siyang lumaban kay Harvey kahit ano pa man ang mangyari. Pinagaan ko na ang atake ko sa kanya, sabi ni Harvey. Umiling si Laurel, pagkatapos ay tinuro ang mukha ni Roger. Ganyan mo pa tinatawag na pinagaan. Sinadya mo ito. Hayop ka. Gagawin mo ang lahat para sumikat sa universidad. Puno ng galit ang mga mata ni Laurel. Hindi lang napahiya ang lalaking gusto niya, ngunit ang buong universidad ay magiging isang malaking katatawanan matapos ang pangyayari. Dahil kay Harvey, hindi ba niya naiintindihan na mas maganda para sa lahat kung sumuko na lang siya? Hayop ako, ngumiti si Harvey. Kung ako ang sinampal at umuubo ng dugo sa lupa, magmamalasakit ka ba? Umiling si Laurel. Nababaliw ka na ba? Ang mga taong tulad mo ay nararapat na mamatay. Sino ang maninindigan para sa iyo? Ikaniling ni Harvey ang kanyang ulo. Ako ang hayop dahil binugbog ko si Roger, at nararapat lang na bugbugin din ako. Ang ganda ng pagka-double standard mo sa murang edad mo, ha? Umalis ka na lang sa universidad. Maghanap ka ng bagay na mas bagay sa mga pamantayan mo. Ikaw, lubos na namula sa galit ang mukha ni Laurel. Abat ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob ko. Tumawa si Harvey habang pumapalakpak. Alam kong maraming hindi nasisiyahan sa resulta. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Wala akong pakialam kung gusto ninyong maghamon isa-isa, o sabay-sabay na sumugod. Halos masira ang ngipin ni Laurel matapos marinig ang mga salitang iyon. Gusto niyang sama-samang sugurin si Harvey, ngunit walang nagsalita. Hindi naman sila tanga. Okay lang kung pagsasalitaan lang nila si Harvey, pero hindi sila kapantay nito sa isang laban. Walang sinuman dito ang makakapagtanggol ng sarili laban sa sampal na ibinigay niya kay Roger. Hindi lang double standard ang meron ka, ang laki pa ng bibig mo, ha? Umiling si Harvey habang tinitingnan si Laurel. Wala akong pakialam na makipagtalo sa iyo. Kung ganyan ka pa rin, maaaring laging tatapakan ka. Tungkol naman sa iyo, tinignan ni Harvey si Roger. May talento ka, pero ang mga bagay na natututunan mo ay makakahadlang lang sa iyong kinabukasan. Paano ito? Bibigyan kita ng pagkakataon na matuto sa ilalim ko. Ginigaransya ko na magiging hari ng armas kapag katapos ng 3 taon. Ano sa tingin mo? Talagang nagmamalasakit si Harvey kay Roger, at ayaw niyang masayang ang talento ni Roger ng ganoon. Kumibot ang mga mata ni Roger, at nagpakita ng isang baluktot na ekspresyon. Kahit na mabuti ang intensyon ni Harvey, nakita niya iyon bilang lubos na kahihiyan.
Hindi lang siya binugbog ni Harvey, sinubukan pa siyang kunin matapos iyon. Mas mahalaga, kalmado ang pananalita ni Harvey. Ang pagmamalaki at dignidad ni Roger ay lubos na nawala sa mismong sandaling ito. Sinusubukan mong kunin si Young Master Roger. Kumibot ang mga mata ng coach, at nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung nandito ang head coach, hindi ka papayagang magpapakita dito. Sinabi na sa amin ni Mr. Gary. Kung si Young Master Roger ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, tuturuan niya ito ng lahat ng alam niya. May talento ka, pero wala kang halaga sa harap ng isang taong tulad ni Mr. Gary. Maraming mga estudyante ang nagliwanag ang mga mata matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama, si Mr. Gary ay isang tunay na eksperto. Hindi siya matatalo sa mga lugar na malayo sa syudad. Hindi ka dapat mang-insulto sa isang taong tulad niya. Dapat kang mag-aral kay Mr. Gary, Young Master Roger. Sa loob lang ng 3 taon, hindi, 3 buwan, kaya mong bugbugin ang lalaking iyon ayon sa gusto mo. Nag-text si Roger sa kanyang telepono, na hindi pinapansin ang mga sinasabi ng lahat. Masyadong mahaba ang 3 buwan para sa kanya. Kailangan niyang mabawi agad ang kanyang pagmamalaki. Kung hindi, wala siyang mukhang iiwan sa unibersidad. Kalmadong tinitigan ni Harvey ang coach, at wala siyang pakialam sa ginagawa ni Roger. Ang inyong head coach, si Gary Duncan, natigilan ang coach, at sumabog sa galit. Abat ang lakas ng loob mong tawagin siya ng kung ano-ano. Bumantong hininga si Harvey. Kung gusto mong ipagtanggol ang iyong head coach, mas mabuting sabihin mo sa kanya na ako si Harvey York. Pagkatapos ay umalis si Harvey habang nakakrus ang kanyang mga braso. May isang bagay na hindi niya sinabi. Kung maririnig ni Gary ang kanyang pangalan, matatakot ito ng husto. Magiging nakakahiya kung mangyayari iyon. Naguguluhan ang mga estudyante matapos makita si Harvey na ganoon kamayabang. Kahit na ganoon, may karapatan siyang kumilos ng ganoon. Walang ibang tao ang makakapagpalipad kay Roger gamit ang isang sampal. Sa gilid ng unibersidad, kung saan karaniwang tumatambay si Harvey. Sumimangot siya pagkalabas niya. Ang karaniwang maingay na lugar ay tahimik na tahimik sa mismong sandaling iyon. Kahit na ang mga nagtitinda ay tapos na sa araw. Damo lang ang umiikot sa hangin. Isang malungkot na tanawin. Bam! Agad na sinarado ang pinto sa likuran niya, kinukulong siya. Lubos na naisara ang labasan. Ngumisi si Harvey. Dahil handa na kayo sa lahat. Bakit hindi niyo ipakita ang inyong sarili? Vroom! 12 ng Toyota Prados ang sumulpot sa dulo ng kalye. Ang mga sasakyan ay may mga label ng isang gintong mammoth. Kahit na bumagal na sila ngayon, ito ay isang nakakatakot pa ring tanawin. Siyempre, ito ay isang plano para pilitin si Harvey. Ang mga sasakyan ay huminto mga 300 metro ang layo mula sa pasukan. Mga grupo ng mga tao ang lumabas. Ang ilan ay mukhang nasa 20s o 30s, habang ang iba ay tila wala pang sapat na gulang. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang mga kriminal. Nakapulupot ang kanilang mga kamay sa kanilang mga babaeng kasama, na parang nanunood sila ng isang malaking palabas. Marami ang nakasuot ng mga damit na tila may kasanayan sa martial arts. Daan-daang tao ang mabilis na sumugod kay Harvey, lubos siyang pinalibutan. Bumantong hininga si Harvey, at hindi niya inisip na hindi kayang tiisin ni Roger ang kaunting kahihiyan. Tulad ng inaasahan, nahati ang karamihan bago ipakita ang namamagang mukha ni Roger. Kasama niya sina Theo at Laurel. Lubos na nawala ng pagpipigil si Roger sa mismong sandaling iyon, hayagan niyang ipinakita ang kanyang pagmamalaki bilang isang young master. Dahan-dahan siyang naglakad kahit na namamaga ang kanyang mukha, at maraming babae sa paligid ang magalang na yumuko sa kanya. Ang young master ng Mammoth Branch ay isang makapangyarihang titulo. Sa mga lugar na malayo sa syudad, ang titulo ay kumakatawan sa lubos na paghahari. Walang mangangahas na sumalungat sa isang taong may titulong tulad niyon. Lumabas si Roger sa karamihan, malamig na tinitigan si Harvey. Hindi mo inisip na makikita mo agad ako, di ba? Hindi ko inisip, sagot ni Harvey.
Talagang binigo mo ako. Gusto kitang pangunahan dahil ipinakita mo ang iyong talento. Ngunit matapos makita ang iyong kawalan ng pagpapakumbaba, hindi ko iniisip na matutulungan ka rin ng iyong talento. Gusto mo bang mamatay? Kinagat ni Laurel ang kanyang mga ngipin, at tinitigan si Harvey. Patuloy mong hinahamak si Young Master Roger sa Budokan. At gayunpaman, hindi mo pa rin binabago ang iyong mga paraan kahit na nasa harap ka na ng kamatayan. Hindi ka ba natatakot? Hawak ni Theo ang kanyang sirang braso na may kakilakilabot na ekspresyon. Iniisip mo bang natatakot siya? Eksperto siya. Marahil kaya niyang harapin ang lahat ng tao dito. Bakit siya matatakot? Kahit na ganoon. Tumawa si Theo ng nakakainis. Mga kapatid, turuan natin ng leksyon ang taong ito. Ipakita natin sa kanya na ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ay walang halaga sa atin. Tumawa ang karamihan, iwinawagayway ang kanilang mga kamay. Mga hunting rifle, revolver, at sniper rifle ang lahat ay inilabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kayabangan. Sa wakas ay nakita ni Harvey kung gaano kamayabang ang mga tao sa mga lugar na malayo sa syudad. Mas lalong naging mayabang si Theo matapos makita ang ekspresyon ni Harvey. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Harvey. Lahat kami ay may legal na dokumento para sa aming mga baril. Kahit gaano ka pa kagaling sa pakikipaglaban, wala itong halaga sa amin. Mapupuno ka ng butas sa sandaling hilahin namin ang gatilyo. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ng mga babae si Harvey na may awa at paghamak. Saan ba nanggaling ang mahinang lalaking ito? Hindi ba niya alam kung sino ang hindi dapat kalabanan sa isang lugar na tulad nito? Plano niyang umalis ng walang sugat matapos kalabanan si Young Master Roger. Anong biro? Sampal. Agad na sinampal ni Roger si Theo sa mukha bago pa matapos si Theo. Sinabi ko na sa iyo. Dapat kang maging maingat. Ano ang dapat nating gawin kung matatakot natin ang ating kaklase gamit ang napakaraming tao at armas? Iniisip mo bang kaya mong tiisin ang isang sampal laban kay Harvey? Kabanata 5650. Mukhang hindi naman galit si Theo. Tama ka, Young Master Roger. Tatandaan ko iyan sa susunod. Wala nang susunod, malamig na sabi ni Laurel. Unang beses ko itong nakita na may ganoong kawalang galang kay Young Master Roger. Kaya sinasabi mong ignorante ka, komento ni Harvey. Ikaw, nanginginig sa galit si Laurel, at hindi niya inisip na si Harvey ay magkakaroon ng ganoong talas ng dila. Hindi na kinaya ni Roger na makita pa ito. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, pinipigilan ang lahat sa pagsasalita. Pagkatapos ay humakbang siya palapit, at tinitigan si Harvey. Dahil magaling kang makipaglaban, bibigyan kita ng pagkakataon. Baliin mo ang iyong mga braso ngayon din. Magmakaawa sa harap ng unibersidad bilang paghingi ng tawad bukas ng umaga. Hahayaan ko ito kung gagawin mo. Ano sa tingin mo? Sobrang pangit. Wala akong balak na saktan ang sarili ko. Wala ka ring karapatang utusan akong lumuhod. Pero, pwede kitang palampasin kung luluhod ka sa harap ko ngayon din, sagot ni Harvey. Ikaw, nagalit si Roger. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ka, Harvey. Senggal niya, tinuturo si Harvey na may malamig na ngiti. Ano ang magagawa ng isang batang lalaki na nakatira sa bahay ni Billy? Kilala ang pamilya ni Billy, pero halos hindi sila kasama sa Wolven tribe. Hindi ka nila kayang protektahan. Dahil hindi ka susuko matapos kalabanin ang mga taong tulad nito, para ka na ring patay. Kalmadong tiningnan ni Harvey ang paligid niya. Iniisip mong kaya mong mapasuko ako gamit lang ang mga taong may baril. Hindi ko iniisip na sapat na iyon. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Nagyelo ang mukha ni Roger. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling magpakita sa mundong ito. Maaari akong magkaroon ng maraming tao at pera hanggat gusto ko sa mga lugar na malayo sa syudad. Anong karapatan mo para kalabanan ako? Malapit mo nang bayaran ang iyong kamangmangan. Sigurado ka ba dyan? Ngumiti si Harvey. Ang presyo ba ay ang pagsampal sa kabilang pisngi mo? Abat ang lakas ng loob mong kumilos ng ganoon kataas no? Malamig na tinitigan ni Theo si Harvey.
Hindi lang ang Fairman family. Pinapunta ko pa ang pinsan ko. Sana ay maging kasing yabang mo pa rin ito kapag nandito na siya. Tama, hindi mo pa alam kung sino ang pinsan ko, di ba? Siya ay isang mataas na opisyal ng Longmen Branch sa mga lugar na malayo sa syudad, at siya rin ang ikatlong young master ng Surrey family ng Luster tribe. 2 sa 4 na malalaking tribo ay nandito na ngayon. Makikita natin kung gaano kakagaling mamaya. Ang ikatlong young master, si Ernie, tumawa si Harvey. Sana ay hindi ako bibiguin ng pinsan mo. Malamig na tumawa si Theo matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang bastos na ito ay napakagaling magpakita. Ibababa ko ang sarili ko kung hahayaan ko siyang mabuhay. Vroom! Nang mga sandaling iyon, ilang sasakyan pa ang dumating. Isang convoy ng mga custom black G-Wagons. Isang nakakatakot na tanawin ang makikita.